Malakas ang tunog ng mga kampana ng simbahan, kasabay ng masiglang tugtog ng banda sa plaza. Amoy na amoy ang masarap na pagkain ng pista, at ang bawat sulok ng San Ildefonso ay puno ng tawanan at makukulay na banderitas. Ngunit para kay Soledad o Sola, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kaba ng kanyang dibdib habang hawak-hawak ang isang puting sobre. Sa loob ng sobreng iyon ay ang kumpirmasyon mula sa bangko. Gamit ang huling sentimo ng pamanang iniwan ng kaniyang yumaong ina, na iligtas ni Sola ang Villa Verde Lines mula sa bangkarote. Ito ang sorpresang ibibigay niya sa kaniyang asawang si Ramil sa gabi ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Sola, ayos na ang lahat sa entablado. Hinihintay na lang ang speech ni Ramil. Bulong ni Lucia, ang pinsan niyang kanina pa nakabuntot sa kaniya. Ngumiti si Sola, isang ngiting puno ng pag-asa. Salamat, Lucia. Ngayong gabi, hindi lang ang kumpanya ang maililigtas ko. Pakiramdam ko ito na rin ang simula ng mas masayang pamilya para sa amin ni Ramil. Huminga ng malalim si Sola at lumakad patungo sa gilid ng entablado. Nakatayo roon si Ramil, gwapo sa kanyang mamahaling tuksedo, habang ang kaniyang biyenan na si Doña Caridad ay prenteng nakaupo sa gitna. Animoy isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Nagsimulang magsalita si Ramil sa mikropono. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tatag ng Villa Verde Lines, ipinagdiriwang din natin ang katotohanang matagal naming itinago para sa dangal ng aming pamilya. Kumunot ang noo ni Sola. Dangal? Akala niya ay tungkol sa negosyo ang sasabihin nito. Marami ang nagtatanong kung sino nga ba ang babaeng nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat ng pagsubok, patuloy ni Ramil. Tumingin siya sa direksyon ni Sola. Ngunit hindi ito huminto sa kaniya. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa isang babaeng dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng kurtina. Si Isabela, ang kanyang sekretarya. Nakasuot ito ng isang kumikinang na gown na tila ba siya ang bituin ng gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Ramil ang kamay ni Isabela sa harap ng buong bayan. Mga kababayan, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ko, ang babaeng magiging ina ng aking tagapagmana. Isabela Montes, ang aking asawa, sa harap ng Diyos at ng aking pamilya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sola. Ang malakas na palakpakan ng mga tao ay naging parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Nanigas ang kanyang mga binti, ang sobrang hawak niya, ang sobrang naglalaman ng kaniyang huling sakripisyo ay dahan-dahang nayupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi siya nakagalaw. Ang kaniyang lalamunan ay tila tiniklan ng tuyong buhangin. Anong sabi niya? Asawa? Paano ako? Ako ang legal na asawa. Hindi nakatiis si Sola. Humakbang siya paakyat sa entablado, sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw. Ramil, anong ibig sabihin nito? Ang tanging lumabas sa kanyang nanginginig na labi. Tumigil ang palakpakan. Napalitan ito ng bulungan. Ang bawat mata sa plaza ay nakatuon na ngayon kay Sola, ang asawang laging nasa anino, ang asawang laging tahimik na nagtatrabaho sa likuran. Malamig ang titig na ipinukol sa kaniya ni Doña Caridad. Tumayo ang matanda at lumapit kay Sola. Sa isang iglap, naramdaman ni Sola ang mabilis na pagdapo ng palad ng biyenan sa kanyang pisngi. Pak! Napaatras si Sola sa lakas ng sampal. Nabitawan niya ang sobre. Huwag kang gumawa ng eksena, Soledad. Mariing bulong ni Doña Caridad, sapat lang para marinig ni Sola. Mahiya ka naman sa pamilyang kumupkup sa'yo. Alam mo ang totoo, isa ka lang pansamantala. Si Isabela ang kailangan ng anak ko. Siya ang may dalang suwerte. Hindi ikaw na walang ibang ginawa kundi magdala ng kamalasan.
Pero nailigtas ko ang kumpanya, ang pera ni Ina, pautal-utal na sabi ni Sola habang humahapdi ang kaniyang pisngi. Tumingin si Ramil kay Sola, ngunit wala siyang nakitang pagsisisi o pagmamahal sa mga mata nito. Tanging pandidiri at pagkayamot. Sola, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. Umalis ka na habang may natitira ka pang dangal. Tumingin si Sola sa paligid. Nakita niya ang mga tao na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Nakita niya si Aling Pacing na abala sa pag-livestream habang binabasa ang mga mapanirang komento ng mga tao online. Ayan na ang asawang bida-bida. Bulong ng isang boses mula sa crowd. Kawawa naman, pilit isinisiksik ang sarili. Bumaling si Sola kay Isabela. Ang babae ay nakangiti ng mapang-asar habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang senyales na tila ba sinasabi nitong tapos na ang laban. Napatingin si Sola sa sahig kung saan nakalatag ang nayupi niyang sobre. Sa loob ng kumpirmasyong iyon, naroon din ang isang maliit na card mula sa bangko na may nakasulat na personal na mensahe. For our future, Ramil, happy anniversary. Isang mapait na tawa ang muntik ng kumawala sa dibdib ni Sola. Ang perang pilit niyang isinalba para sa pamilyang ito ay gagamitin lang pala para sa marangyang buhay ng babaeng pumalit sa kaniya. Hindi sumigaw si Sola, hindi siya nagmura. Ngunit sa bawat patak ng luhang pilit niyang pinipigilan, may isang bahagi ng kaniyang puso ang tuluyan ng naging yelo. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang sobre. Hindi siya tumingin kay Ramil. Hindi siya tumingin kay Doña Caridad. Sige, mahinang sabi ni Sola, ngunit ang kanyang boses ay may lalim na hindi nila inaasahan. Kung ito ang gusto ninyong makita ng buong bayan, ibibigay ko sa inyo ang palabas na gusto ninyo. Tinalikuran ni Sola ang entablado. Habang naglalakad siya palayo sa ilalim ng mga makukulay na banderitas, naramdaman niya ang unang patak ng ulan. Isang malamig na ulan na tila ba nakikidalamhati sa kanya. Sa kanyang isip, isang sumpa ang nabubuo. Hindi pa ito ang huli, Ramil. Doña Caridad, akala ninyo ay tapos na ako. Ngunit hindi ninyo alam, hawak ko ang huling alas na wawasak sa lahat ng kasinungalingang itinayo ninyo. Pagpasok ni Sola sa mansyon ng mga Villaverde, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon ay biglang nagmukhang isang malaki at malamig na kabaong. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila ba paalala ng kaniyang pagiging estranghero sa sarili niyang pamamahay. Sa sala nakita niya si Ramil na nakaupo, may hawak na baso ng alak. Wala na ang tuksedo nito, tanging puting polo na lang na bukas ang 2 butones sa itaas. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Caridad, tila ba naghihintay sa kanyang pagdating. Akala ko ay hindi ka na babalik, bungad ni Ramil nang hindi tumitingin sa kanya. Malamig ang kanyang boses, walang kahit katiting na bakas ng pagsisisi pagkatapos ng ginawa niya sa plaza. Hindi sumagot si Sola. Dahan-dahan niyang inilapag ang basang bag sa gilid. Ang kanyang kamay ay kusa ng gumalaw patungo sa bulsa ng kanyang cardigan. Doon, dahan-dahan niyang pinindot ang record button sa kanyang cellphone. Isang maliit na hakbang, ngunit ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng proteksyon para sa sarili. Bakit, Ramil? Mahinang tanong ni Sola. Bakit kailangang sa harapan ng maraming tao? Bakit kailangang ipahiya mo ako ng ganoon? Lumingon si Ramil, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Sola, maging matino ka naman. Ang tagal na nating hindi maayos. Alam mo na sa simula pa lang, ang kasal na ito ay para lang sa pagsasama ng 2 pamilya. Pero si Isabela, siya ang kailangan ko ngayon. Siya ang may koneksyon sa gobyerno,
Siya ang magpapalaki sa Villa Verde Lines. At ako na nagbigay ng lahat ng pera ko para hindi maembargo ang mga barko mo ngayong gabi. Ako na naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ng nanay mo. Ang boses ni Sola ay nagsimula ng manginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa puot na unti-unting naglalagablab. Sumingit si Doña Caridad, humakbang ito palapit kay Sola, habang ang kanyang mga alahas ay tumutunog sa bawat galaw. Soledad, huwag kang magmalinis. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na? Pulubi ka na sana sa kalsada. Gaya ng namatay mong ina na walang iniwan sa'yo kundi isang lumang kahon ng basura. Nanigas ang buong katawan ni Sola. Ang pangiinsulto sa kaniyang ina ang pinakamasakit na sugat. Huwag ninyong madamay-damay ang ina ko, ma. Bakit? Totoo naman, hindi ba? Pagpapatuloy ng matanda habang tumataas ang tono ng boses. Tinanggap ka namin dito dahil sa awa. Pinakain ka, binihisan, at binigyan ng apelidong Villaverde. Tapos ngayon, magrereklamo ka dahil lang may nahanap na mas karapat-dapat ang anak ko? Be realistic, Sola. Hindi ka na bata. Wala kang silbi sa kumpanya dahil wala kang anak na lalaki. Si Isabela, buntis na siya. Yun ang kailangan namin, isang tagapagmana. Napatingin si Sola kay Ramil. Umaasa siya na kahit paano ay ipagtatanggol siya nito o kahit man lang rumespeto sa kanyang ina. Ngunit uminom lang si Ramil ng alak at tumingin sa malayo. Narinig mo si Mama Sola, sabi ni Ramil. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Mag-usap tayo tungkol sa annulment. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit. Basta huwag ka nang manggugulo. Huwag mong kakalimutan na sa pamilyang ito, ang dangal at ang utang na loob ang pinakamahalaga. Dangal? Utang na loob? Gustong isigaw ni Sola ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay nakatayo lang dahil sa kaniyang sakripisyo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Naalala niya ang cellphone na lihim na nagre-record sa kanyang bulsa. Gusto ninyo ng utang na loob? Mahinang tanong ni Sola. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa mga mata ni Doña Caridad. Sige, ibibigay ko sa inyo ang katahimikang gusto ninyo. Pero huwag ninyong kakalimutan ang gabing ito. Dahil ang bawat salitang binitawan ninyo, bawat pangiinsulto ninyo sa akin at sa ina ko, ay may katapat na kabayaran. Tumawa ng mapakla ang matanda. Tinatakot mo ba kami, Soledad? Anong gagawin mo? Wala kang kakampi, wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Hindi na sumagot si Sola. Tinalikuran niya ang mag-ina at dahan-dahang umakyat sa kanyang silid. Ngunit nang buksan niya ang pinto, lalo siyang nanggigil sa galit. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat na sa sahig. Ang kanyang mga damit ay nakasilid na sa mga garbage bag. At sa gitna ng kama, naroon ang isang pamilyar na bag, ang bag ni Isabela. Sola, pasensya na ha. Isang boses ang narinig niya mula sa banyo. Lumabas si Isabela, nakasuot na ng silk robe na pag-aari ni Sola. Sabi kasi ni Ramil, dito na ako matutulog simula ngayon. Mas komportable raw para sa baby namin. Huminga ng malalim si Sola. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Tinitigan niya ang babaeng kumuha ng kanyang asawa at kanyang pwesto. Huwag kang mag-alala, Isabela, sabi ni Sola. Ang kanyang boses ay kalmado na, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Enjoy while it lasts. Dahil ang lahat ng ninakaw, kailanman ay hindi nagdadala ng suwerte. Kinuha ni Sola ang kaniyang lumang kahon ng kahoy mula sa ilalim ng mga kalat. Iyon lang ang kailangan niya. Hindi niya kailangan ng mga damit o alahas na galing sa pera ng mga Villaverde. Lumabas siya ng silid, bitbit ang kaniyang dignidad. Habang bumababa siya ng hagdan, narinig niya ang tawanan ni Ramil at Doña Caridad mula sa baba. Hindi sila natatakot sa kanya.
Para sa kanila, siya ay isang basahang itinapon na lang. Ngunit pagdating sa pinto, tumigil si Sola. Inilabas niya ang kanyang cellphone at itinigil ang recording. Pinindot niya ang play at narinig ang malinaw na boses ni Doña Caridad. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat. Isa ka lang pansamantala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sola. Simulan na natin ang laban, bulong niya sa sarili habang tinatahak ang dilim ng gabi, bitbit ang kahon ng kanyang ina. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Ramil at Doña Caridad ang pagbabalik ni Sola. Akala nila ay tuluyan na itong lumayas kagabi, bitbit ang kaniyang hinagpis. Ngunit pagbaba nila sa kusina, sinalubong sila ng bangon ng bagong saing na sinangag, amoy ng piniritong tinapa, at ang pamilyar na tunog ng sandok na tumatama sa kawali. Nakatali ang buhok ni Sola, nakasuot ng kanyang lumang apron, at tahimik na nagluluto. Para siyang walang natandaan sa serye ng sampal at sipa sa kanyang dangal kagabi. Anong ginagawa mo rito? Bungad ni Doña Caridad, ang kanyang boses ay puno ng pagtatataka at pagdududa. Humarap si Sola, ang kanyang mukha ay tila isang lawang walang kibo. Ma, napag-isipan ko po ang sinabi ninyo kagabi. Tama po kayo. Utang ko sa inyo ang lahat. Hahayaan ko pong maging masaya si Ramil kay Isabela. Pero bago ako tuluyang umalis, hayaan ninyong ayusin ko ang mga gamit ko ng maayos. Ayaw ko pong umalis na mukhang nagmamadali at may naiiwang dumi sa bahay na ito. Nagkatinginan sina Ramil at Isabela. Nakararating lang sa hapagkainan. Ngumiti ng mapang-api si Isabela. Mabuti naman at tatauhan ka na, Sola. O sige, ihanda mo na ang pagkain namin. Nagugutom na ang baby ko. Lumapit si Sola at isa-isang inihain ng pagkain. Nanatili siyang nakayuko, parang isang tapat na katulong. Ngunit sa ilalim ng kaniyang apron, mahigpit niyang hawak ang kaniyang cellphone na nakatago sa bulsa. Kailangan nating pirmahan ang mga dokumento mamaya, Ramil, dinig ni Sola. Nabulong ni Isabela habang kumakain. Hindi nila alam na ang bawat salita nila ay parang dumadaan sa isang mikropono sa pandinig ni Sola. Huwag kang mag-alala, Isabela, sagot ni Ramil. Nakausap ko na ang accountant. Ililipat natin ang mga share na nakapangalan kay Sola sa pangalan mo. Sasabihin natin na kusang loob niyang ibinigay ang mga ito bilang donasyon sa magiging anak natin. Siguraduhin niyo lang na walang butas ang papeles, sabat ni Doña Caridad habang humihigop ng kape. Yung account number sa Zurich, doon niyo itabi ang pondo mula sa Villa Verde Lines. Kapag na-audit ang kumpanya, dapat ay lumabas na ang pera ay nagamit sa maintenance ng mga lumang barko. Dahan-dahang tumigil ang kamay ni Sola sa pagpupunas ng lababo. Account sa Zurich? Paglilipat ng shares? Ngayon ay malinaw na sa kaniya. Hindi lang siya basta pinapalitan sa puso ni Ramil. Ninanakawan siya ng mga ito. Ang perang pinaghirapan niya, ang mga share na dapat ay proteksyon niya, ay balak nilang ubusin para sa marangyang buhay ni Isabela. Sola, bakit nakatigil ka riyan? Bigyan mo pa ako ng tubig, sigaw ni Ramil. Opo, Ramil, mahinahong sagot ni Sola. Lumapit siya, dala ang pitsil ng tubig. Habang nagsasalin, sadyang idinikit ni Sola ang kanyang siko sa braso ni Ramil, sapat para makita niya ang refleksyon sa baso ng isang folder na nasa tabi ni Ramil. Account code VR-202-4-X. Isinapuso ni Sola ang bawat karakter. Sa loob ng 10 taon ng pagiging asawa, alam niya ang bawat gawi ni Ramil. Alam niyang kapag kampante ito, hindi ito nag-iingat sa mga password at papeles. Pagkatapos ng almusal, nang umakyat ang lahat para magbihis, mabilis na kumilos si Sola. Hindi siya pumunta sa kanyang kwarto. Dumiretso siya sa opisina ni Ramil sa ilalim ng hagdan. Alam niyang delikado. Kung mahuli siya, baka hindi lang sampal ang makuha niya. Ngunit mas malaki
ang takot niyang mamatay sa gutom at kawalan ng katarungan. Mabilis niyang binuksan ang laptop ni Ramil. Ginamit niya ang petsa ng anibersaryo ni na Ramil at Isabela, isang masakit na hula. Ngunit tama, nakita niya ang listahan ng mga transaksyon. Doon, nakita niya ang pangalan ng kumpanya ng kaniyang ina, ang Santos Maritime Services, na unti-unting hinihigop ng Villaverde Lines sa pamamagitan ng mga palsipikadong pirma. Soledad, nanigas ang buong katawan ni Sola. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa pinto si Lucia, ang kanyang pinsan. Ang pinsang hiningan niya ng tulong kagabi. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, tila nagmamasid. Lucia, anong ginagawa mo rito? Pautal-utal na tanong ni Sola habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Ngumiti si Lucia pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Hinanap kita, Sola, sabi kasi ni Doña Caridad. Baka raw may kinuha kang hindi sa'yo bago ka umalis. Ano yung ginagawa mo sa gamit ni Ramil? Huminga ng malalim si Sola. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Wala, Lucia. May hinahanap lang akong lumang litrato namin ni Ramil. Gusto ko sanang dalhin bilang alaala. Lumapit si Lucia, hinawakan niya ang balikat ni Sola. Sola, alam mong mahal kita bilang pinsan, pero huwag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit nila. Alam mo naman kung gaano sila kapangyarihan dito sa bayan, di ba? Tinitigan ni Sola si Lucia. May kakaiba sa tono ng boses nito. Isang babala or isang pananakot. Alam ko, Lucia. Salamat sa paalala, sabi ni Sola. Lumabas si Sola ng opisina, ngunit ang kaniyang utak ay mabilis na nag-iisip. Hindi niya alam kung sino ang tunay na kakampi. Pero alam niya ang isang bagay. Ang account code na VR-2024-X at ang mga transaksyong nakita niya ay sapat na para masimulan ang kanyang plano. Bumalik siya sa kusina, kinuha ang kaniyang lumang kahon ng kahoy at nagsimulang magligpit ng kaniyang mga huling gamit. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Isabela na tumatawa sa loob ng kanyang dating kwarto. Napahinto si Sola sa tapat ng pinto. Hinawakan niya ang kwintas na iniwan ng kanyang ina. Tawa lang, Isabela, bulong ni Sola sa hangin, dahil kapag nakuha ko na ang lahat ng katotohanan, ang tanging maririnig ko na lang mula sa inyo ay ang tunog ng inyong pagbagsak. Paglabas ni Sola ng mansyon, bitbit ang kaniyang maleta. Sinalubong siya ni Lucia sa gate. Binigyan siya nito ng isang mahigpit na yakap. Ngunit sa pagyakap na iyon, may naramdaman si Sola na tila ba isang mabilis na pagkuha ni Lucia sa kaniyang bag. Nang makasakay si Sola sa tricycle, mabilis niyang tiningnan ang kaniyang bag. Wala na roon ang kaniyang USB drive na naglalaman ng mga backup ng kaniyang ebidensya. Napatingin si Sola sa gate, nakatayo roon si Lucia, kumakaway habang hawak ang kaniyang cellphone. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sola ang lahat. Wala siyang kakampi sa bahay na iyon. Kahit ang sarili niyang dugo ay handa siyang ipagpalit para sa pera ng mga Villaverde. Napapikit si Sola habang umaandar ang tricycle palayo. Mali ang akala niyo, safe niya. Ang kinuha niyo ay ang fake na USB. Ang tunay na ebidensya ay nasa loob na ng utak ko at sa cloud storage na hindi niyo kailanman mabubuksan. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng maliit na karinderya sa tapat ng munisipyo. Doon nakipagkita si Sola kay Lucia, ilang oras matapos siyang lumabas ng mansyon. Para sa ibang tao, si Lucia ang nag-iisang kapamilya ni Sola sa bayang ito. Ang tanging balikat na maaari niyang iyakan. Sola, heto ang kape. Inumin mo muna para kumalma ka, sabi ni Lucia habang iniabot ang isang plastik na baso. Baka sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit sa mga mata ni Sola, ang bawat galaw ng kanyang pinsan ay parang isang eksena sa pelikulang alam na niya ang wakas. Salamat, Lucia. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
Wala na akong pera, wala na akong matitirhan, pabulong na sabi ni Sola. Pilit na pinapaos ang boses para magmukhang talunan. Hinawakan ni Lucia ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, may kakilala akong abogado. Matapang siya, Sola. Kaya niyang labanan ang mga Villaverde, pero kailangan natin ng ebidensya. Iyong USB na kinuha ko sa bag mo kanina. Iyon na ba lahat? Bahagyang natigilan si Sola. Diretso agad sa punto sa niya. Hindi, Lucia. Backup lang iyon. May mas mahalagang folder akong hawak. Nandoon ang mga pirmadong dokumento ni Ramil kung paano niya nilimas ang pondo ng kumpanya ni Ina. Nanlaki ang mga mata ni Lucia. Isang kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas kay Sola. Nasaan? Ibigay mo sa akin, Sola. Ako na ang magdadala sa abogado para hindi ka na manganib. Alam mo naman si Doña Caridad, baka ipasearch ang mga gamit mo. Dahan-dahang inilabas ni Sola ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Narito, Lucia. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Ito na lang ang pag-asa ko para mabawi ang dangal ni Ina. Makakaasa ka, pinsan, itatago ko ito na parang ginto. Sagot ni Lucia, sabay mabilis na isinilid ang envelope sa kanyang malaking bag. Sige na, pumunta ka na sa boarding house na sinabi ko. Magkita tayo bukas ng umaga. Nagmamadaling umalis si Lucia. Ngunit imbes na pumunta sa boarding house, nanatili si Sola sa madilim na sulok ng karinderya. Hinintay niyang makalayo si Lucia. Bago siya dahan-dahang sumunod. Hindi siya nagkamali. Hindi dumiretso si Lucia sa opisina ng kahit sinong abogado. Huminto ang pinsan niya sa isang madilim na eskinita sa likod ng malaking grocery store. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na SUV ang huminto sa tapat nito. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Doon nakita ni Sola ang nakangising mukha ni Isabela. Nakuha mo ba ang tanong ni Isabela? Siyempre naman, hindi naman ako matatanggihan ng tinitingala mong Sola. Sagot ni Lucia na may kasamang tawa, isang tawang puno ng pang-uuyam. Inabot niya ang brown envelope kay Isabela. Siguraduhin niyo lang ang usapan natin, ha? Iyong bayad sa utang ko sa kasino at ang pwesto ko sa Villaverde Lines. Kinuha ni Isabela ang envelope at binuksan ito. Kinuha niya ang isang X-ray film at ilang lumang papel na nasa loob. Ano ito? Bakit puro resita ng gamot? At mga lumang bill ng kuryente ang laman nito? Napatanga si Lucia. Ano? Hindi maaari. Iyan ang ibinigay niya sa akin kanina. Sabi niya, iyan ang ebidensya. Sa loob ng sasakyan, nagmura si Isabela. Niloloko ka lang ni Sola. Akala ko ba matalino ka? Bakit ka nagpapaisa sa babaeng iyon? Mula sa kaniyang pinagtataguan, napahawak si Sola sa kanyang dibdib. Masakit. Masakit makitang ang tanging tao na itinuring niyang kapatid ay handa siyang ipagpalit para lang sa pambayad ng utang sa sugal. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang matinding linaw ng isip. Tama ako, saip ni Sola. Ang halik ni Lucia ay halik ni Judas. Pinagkanulo niya ako para sa 30 pirasong pilak. Mabilis na umalis ang SUV, iniwang tulala, at galit na galit si Lucia sa gitna ng skinita. Dahan-dahang lumabas si Sola mula sa anino, hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagniningas na uling sa dilim. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang app na konektado sa isang maliit na tracker na isiningit niya sa loob ng brown envelope na ibinigay niya kay Lucia. Ngayon, alam na niya kung nasaan ang kuta ni na Isabela at Ramil tuwing gabi. Alam na niya kung saan nila dinadala ang mga mahahalagang dokumento na ayaw nilang makita ni Doña Caridad. Salamat, Lucia, bulong ni Sola sa hangin. Dahil sa kataksilan mo, itinuro mo sa akin ang daan patungo sa kanilang lihim. Bumalik si Sola sa kaniyang maliit na silid sa boarding house. Inilabas niya ang tunay na ebidensya, ang maliit na notebook ng kaniyang ina na kanina pa nakatago sa loob ng kaniyang damit malapit sa kaniyang puso.
Binuksan niya ang unang pahina. Naroon ang sulat kamay ng kanyang ina, matatag at puno ng pag-asa. Para sa aking soledad, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Huminga ng malalim si Zola. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang biktima na kailangang kaawaan. Siya na ang mga ngaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Magsaya muna kayo, Ramil, Isabela, Lucia, sabi ni Zola habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa lumang salamin. Dahil kapag dumating ang araw ng paniningil, sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ang mansyon ng mga Villaverde ay muling nagliwanag, ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagbibigay ng hoy-am kay Zola. Ipinatawag siya ni Doña Caridad para sa isang pampamilyang hapunan. Pagdating niya, nandoon ang mga malalapit na kamag-anak ng mga Villaverde, mga tiyahin at tiyuhin na dati ay bumabati sa kaniya ng may ngiti, ngunit ngayon ay nakatingin sa kaniya ng may panghuhusga at bulungan. Maupo ka, Soledad, utos ni Doña Caridad habang nasa kabisera ng mesa. Sa tabi niya ay si Ramil at sa kabila naman ay si Isabela na parang isang reyna na nakaupo na sa trono ni Zola. Ang pagkain sa mesa ay marangya, ngunit bawat subo ni Zola ay parang lason sa kanyang lalamunan. Alam niyang may patibong ang gabing ito. Nandito tayo para ayusin ang gulo. Panimula ni Doña Caridad habang pinupunasan ang kanyang labi ng telang table napkin. Ayaw ng pamilya Villaverde ng kahihiyan, Soledad, para patunayan na wala kang sama ng loob at tinatanggap mo ang bagong kaayusan sa bahay na ito. Kailangan mong magpakumbaba. Tumingin si Zola sa kanyang biyenan. Anong ibig ninyong sabihin, ma? Ngumiti si Isabela, isang ngiting punong-puno ng kamandag. Gusto ni Mama na magmano ka kay Isabela, sabi ni Ramil, nang hindi tumitingin sa asawa, bilang pagkilala sa kaniya bilang bagong katuwang ko sa buhay at ina ng magiging tagapagmana ng Villaverde. Nanahimik ang buong silid. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon ng paggalang sa mga nakatatanda. Ang utusan ang legal na asawa na magmano sa isang kabit ay ang pinakamataas na uri ng pag-alipusta sa dangal ng isang babae. Ramil, asawa mo ako, mahinang sabi ni Zola. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Paano mo magagawa ito sa akin? Gawin mo na, Zola, sigaw ni Doña Caridad, sabay bagsak ng kanyang kubyertos. Kung ayaw mong lumabas sa bayang ito, na isang bastos at walang utang na loob na asawa, ipakita mo ang respeto mo sa pamilyang nagpakain sa iyo'y. Tumingin ang mga kamag-anak kay Zola. Walang nagsalita, walang nagtanggol. Lahat sila ay nakayuko o naghihintay sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahang tumayo si Zola. Ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tingga. Humakbang siya patungo kay Isabela. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Inilahad ni Isabela ang kanyang kamay. May suot na singsing na brilyante. Isang singsing na dati ay kay Zola. Yumuko si Zola. Kinuha niya ang kamay ni Isabela. Ngunit bago dumampi ang kanyang noo sa likod ng kamay nito, bumulong si Zola, sapat lang para marinig ni Isabela. Ito na ang huling beses. Nahahawakan ko ang marumi mong kamay, Isabela. Sa susunod na magkita tayo, ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Pagkatapos ng ritual, imbes na kapayapaan, ay isang mas matinding hagupit ang sumunod. Ngayong nagpakita ka na ng respeto, maaari ka nang umalis, sabi ni Doña Caridad. Pero bago iyon, i-check ang kanyang mga gamit. Pumasok ang dalawang katulong at inilabas ang maleta ni Zola. Itinapon nila ito sa gitna ng sala at binuksan. Doon, lumabas ang ilang piraso ng alahas na pag-aari ng pamilya Villaverde. Magnanakaw, sigaw ni Isabela na kunwari ay nagulat. Iyan ang mga alahas na nawawala sa vault ni Mama.
Hindi ko kinuha iyan, sigaw ni Sola. Itinanim niyo lang iyan sa gamit ko. Humarap si Ramil sa kanya, ang muka ay puno ng peking pagkadismaya. Sola, hindi ko akalaing magagawa mo ito. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin, pag nanakaw ang isasagot mo, layas, layas sa pamamahay na ito bago ko patawagin ng mga pulis. Kinaladkad ng mga guwardiya si Sola palabas ng mansyon. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Itinapon ang kaniyang maleta sa putikan at ang kaniyang mga damit ay nagkalat sa kalsada. Sa gitna ng dilim at lamig, tanging ang maliit na kahon ng kaniyang ina ang mahigpit niyang nayakap. Ito lang ang hindi nila nakuha dahil itinago niya ito sa loob ng kaniyang lumang cardigan. Narinig ni Sola ang malakas na pagsara ng gate ng mansyon. Mula sa malayo nakita niya ang siluet ni Ramil at Isabela sa bintana, nakatanaw sa kanya habang nagtatawanan at umiinom ng wine. Nakaluhod si Sola sa putikan, basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig para kay Ramil ay tuluyan ng nadurog. Ngunit mula sa mga durog na piraso ng kaniyang puso, isang bagong uri ng lakas ang sumibol. Tumingala si Sola sa langit, hinayaang humalo ang kanyang luha sa patak ng ulan. Salamat Ramil, salamat Doña Caridad, bulong niya. Ang boses ay matatag sa gitna ng bagyo. Salamat dahil tinanggal niyo ang huling hibla ng awa sa puso ko. Sa gabing ito namatay na ang soledad na nagtiis at naniwala sa inyo. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinulot niya ang kanyang kahon at naglakad palayo sa mansyon, hindi nalilingon pa. Sa bawat hakbang niya sa putikan, iniiwan niya ang kanyang kahapon. Ang ulan na tila ba gustong lunurin siya, ay siya ring naghugas sa lahat ng dumi ng pamilyang Villaverde mula sa kanyang balat. Maghanda kayo, sabi ni Sola habang nawawala sa dilim ng gabi. Dahil ang soledad na babalik, ay ang soledad na wawasak sa inyong lahat. Ang hagdanan ng lumang simbahan ng San Ildefonso ang naging huling hantungan ni Sola sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa, nanginginig, at tila wala ng lakas na humakbang pa. Napasandal siya sa malaking pintong kahoy ng simbahan. Sa kanyang kandungan, yakap-yakap pa rin niya ang maliit na kahong kahoy ng kanyang ina, ang tanging bagay na hindi na dumihan ng putikan ng mansyong Villaverde. Soledad, ikaw ba yan, anak? Isang malamlam na liwanag mula sa gasera ang lumapit sa kanya. Si Padre Jose, ang matandang kuraparoko, na nakakilala sa kanya simula pagkabata, ay nagmamadaling lumapit. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Hindi na nakasagot si Sola. Nawalan siya ng malay sa gitna ng init ng kumot na ibinalot sa kanya ng matanda. Nang magising si Sola, nasa loob na siya ng kumbento. Amoy insenso, lumang kahoy, at tsaa ang paligid. Tuyo na ang kanyang buhok at suot ang isang malinis na duster. Sa tabi ng kanyang higaan, nakapatong ang kanyang kahon. Uminom ka muna ng mainit na sabaw, Soledad, malambot na sabi ni Padre Jose. Nabalitaan ko ang nangyari sa plaza at ang nangyari sa mansyon kagabi. Mabilis kumalat ang balita sa maliit nating bayan. Yumuko si Sola. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng kahon. Inapi nila ako, Padre. Ninakawan nila ako hindi lang ng asawa, kundi pati ng dangal. Itinapon nila ako na parang basurang walang pinagsamahan. Bumuntong hinali ang pari. Ang pamilya Villaverde ay parang mga anino, Soledad. Mukhang malakas, pero nabubuhay lang sa dilim, alam mo. Ang iyong ina na si Elena, bago siya pumanaw, ay madalas pumunta rito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kahong iyan para ibigay sa iyo sa tamang panahon. Nagulat si Sola. Kayong nag-abot nito sa akin noong mamatay siya, di ba? Oo, pero may sinabi siya sa akin na hindi ko nasabi sa iyo. Dahil nabulag ka ng pagmamahal mo kay Ramil, seryosong sabi ni Padre Jose. Sabi niya,
Padre, kapag dumating ang araw na wala nang matira kay Soledad, sabihin mo sa kanyang hanapin ang katarungan sa loob ng panalangin. Nanginginig ang kamay ni Sola habang binubuksan ang kahon. Sa loob naroon ang isang lumang dasalan, prayer book, na may takip na pelus. Ito ang paboritong dasalan ng kaniyang ina. Binuksan ni Sola ang bawat pahina. Sa unang tingin, puro mga dasal at nobena lang ang naroon. Ngunit nang marating niya ang gitnang bahagi, napansin niyang ang mga pahina ay tila mas makapal kaysa sa iba. Dahan-dahan niyang kinalikot ang gilid ng pahina gamit ang kaniyang kuko. May nakatagong siwang. Hinila niya ito at lumabas ang ilang piraso ng Manila paper na itinupi ng maliit. Nang buksan niya ang mga papel, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Sola. Hindi ito mga dasal. Ito ay mga stock certificates at isang sulat kamay na kasunduan na may petsang 1,000 na raan at 75. Nakasulat doon, Elena Santos, Majority Owner of Santos Maritime Services, 60% shares. Esteban Villaverde, Managing Partner, 40% shares. May kasama ring isang sulat mula sa kaniyang ina. Soledad, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natupad ang kinatatakutan ko. Ang mga Villaverde ay hindi mo pamilya. Sila ang mga buwitre na kumuha ng lahat sa atin noong magkasakit ako. Pinapirma nila ako sa mga dokumentong akala ko ay para sa gamutan ko, pero iyon pala ay paglilipat ng lahat ng ari-arian natin sa pangalan nila. Ang Villaverde Lines ay itinayo mula sa dugo at pawis ng ating kumpanya, ang Santos Maritime. Bawiin mo ang sa atin, anak. Huwag mong hayaang manalo ang kasinungalingan. Napahagulgol si Sola, pero ang kanyang iyak ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa galit at pagsisisi. Sa loob ng 10 taon, nagsilbi siya sa mga taong pumatay sa pangarap ng kanyang ina. Pinagsilbihan niya ang mga magnanakaw na kumuha ng kanyang kinabukasan. Padre, alam ba ito ni Don Esteban? Tanong ni Sola sa gitna ng hikbi. Si Esteban ang laging nakayuko tuwing binabanggit ang pangalan ng iyong ina, sagot ng pari. Ngayon, Soledad, anong plano mo? Ang mga papel na iyan ay matanda na, pero sa ilalim ng batas ng Diyos at ng tao, iyan ay katotohanan. Pinunasan ni Sola ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa determinasyon. Hindi ko lang babawiin ang pera, Padre, sabi ni Sola, habang mahigpit na hawak ang mga dokumento. Babawiin ko ang pangalan ni Ina. Gigibain ko ang bawat pundasyon ng Villaverde Lines na itinayo nila sa kasinungalingan. Tumayo si Sola at lumapit sa bintana ng kumbento. Mula ron tanaw niya ang malaking barko ng mga Villaverde na nakadaong sa pier. May malaking letrang V. Magdasal na kayo, Ramil, Doña Caridad, bulong ni Sola. Dahil ang dasal na ituturo ko sa inyo ay ang dasal ng inyong pagbagsak. Tahimik ang loob ng kapilya ng kumbento. Tanging ang dapit-hapong sikat ng araw na dumadaan sa dekolor na bintana ang nagbibigay ng buhay sa mga anino. Nakaupo si Sola sa isa sa mga bangko. Mahigpit na hawak ang dasalan ng kanyang ina. Nang marinig niya ang tunog ng isang mamahaling sapatos sa sahig na semento, lumingon siya at nakita ang isang lalaking hindi niya inaasahang bibisita sa kanya roon. Don Esteban, mahinang sabi ni Sola. Tumayo siya, ngunit walang bakas ng dating paggalang sa kanyang mga mata. Ang biyenang lalaki ni Sola ay laging tahimik. Siya ang anino sa likod ng malakas na boses ni Doña Caridad. Ngunit ngayon, sa ilalim ng banal na bubong ng simbahan, mukhang mas matanda at pagod ang kanyang hitsura. Nabalitaan ko ang ginawa nila sa iyo, Soledad, panimula ni Esteban. Ang kanyang boses ay malalim at tila may dalang bigat. Hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagpapaalis nila sa iyo. Masyadong marahas si Caridad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sola. Marahas,
Don Esteban, pinanood ninyo akong hiyain sa harap ng buong bayan. Pinanood ninyo akong itapon sa putikan. Ngayon ay sasabihin ninyong hindi ninyo nagustuhan? Bumuntong hinala ang matanda at naupo sa tabi ni Sola. Duwag ako. Anak, simula pa nung bata ako, si Caridad na ang nagpapatakbo ng buhay ko at pati ng kumpanyang ito. Pero may limitasyon ng lahat. Ngayong ipinasok na niya ang babaeng iyon sa mansyon. Nanganganib ang Villa Verde Lines. Masyadong matakaw si Isabela. Nililimas nila ang pondo para sa sarili nilang luho. Tinitigan ni Sola ang biyenan. May kakaiba sa tono nito. Bakit kayo narito, Don Esteban? Hindi para humingi ng tawad, alam ko. Tumingin si Esteban sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sola ang kislap ng isang mangangalakal sa mga mata nito. Gusto kitang tulungang bumalik, Soledad. Alam ko ang tungkol sa mga dokumento ng iyong ina. Alam ko ang katotohanan na si Elena ang tunay na may-ari ng 60% ng kumpanya bago ito naging Villa Verde Lines. Nanigas ang buong katawan ni Sola. Alam niya. Kung alam ninyo, bakit hinayaan ninyong magdusa kami ni Ina? Bakit ninyo ako hinayaang magsilbi sa inyo na parang katulong sa loob ng 10 taon? Ang boses ni Sola ay puno ng pait. Dahil kailangan ko ng proteksyon laban kay Caridad, diretsong sagot ng matanda. Pero ngayon, mas kailangan kita. Tutulungan kitang makuha ang mga shares mo. Basta sa oras na ikaw na ang may hawak ng kumpanya, sisiguraduhin mong mananatili ako bilang chairman. Patalsikin natin si Caridad at si Ramil. Wala silang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Pababagsakin lang nila ang lahat. Dahan-dahang huminga ng malalim si Sola. Sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang lahat. Si Esteban ay hindi isang kakakampi dahil sa konsensya. Isa siyang buwitere na gustong kainin ang sarili niyang pamilya para sa kapangyarihan. Gusto niyang gamitin si Sola para itumba ang kanyang asawa at anak. Gagamitin mo ako. Saip ni Sola. Sige, Don Esteban, maggamitan tayo. Nagkunwari si Sola na nag-iisip. Yumuko siya at nagpakita ng kaunting kahinaan. Paano ko kayo mapagkakatiwalaan pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo? Heto ang susi ng vault sa opisina ni Ramil. Inilabas ni Esteban ang isang maliit na susi. Nandoon ang mga orihinal na ledger at ang kontrata ng iyong ina na inakala nilang sinunog na ni Caridad. Nakatago iyon sa likod ng painting ng aming pamilya. Kunin mo yun at magkakaroon ka ng armas na hindi nila matatakasan. Kinuha ni Sola ang susi. Malamig ito sa kanyang palad. Parang bakal na maglalakip sa tadhana ng mga Villa Verde. Bakit ninyo ito ginagawa sa sarili ninyong anak, Don Esteban? Tanong ni Sola. Si Ramil ay hindi na ang anak na kilala ko, sagot ni Esteban habang tumatayo. Siya ay naging aso na lang ni Isabela at Caridad, at ang isang aso ay walang pwesto sa boardroom. Umalis si Esteban nang hindi na lumingon. Naiiwan si Sola sa kapilya, hawak ang susi sa isang kamay at ang dasalan sa kabila. Napangiti si Sola, isang ngiting malamig at puno ng talino. Hindi siya tanga. Alam niyang kapag nakuha na ni Esteban ang gusto nito, siya naman ang isusunod nitong itumba. Akala mo ay isa lang akong biktima na maaari mong gamitin, Don Esteban. Bulong ni Sola sa dilim ng simbahan. Hindi mo alam na ang susing ibinigay mo ay siya ring magbubukas ng pinto ng sarili mong kulungan. Tinawagan ni Sola ang accountant na lihim niyang kinontak ilang araw na ang nakalipas. Handa na ang lahat, sabi ni Sola sa kabilang linya. Papasok ako sa mansyon bukas, siguraduhin mong handa ang mga pulis at ang SEC, Securities and Exchange Commission, kapag nakuha ko na ang mga orihinal na dokumento. At isa pa, tawagan mo ang mga minority stockholders. Sabihin mo sa kanila, ang tunay na tagapagmana ng Santos Maritime ay nagbabalik na. Sa gabing iyon, hindi natulog si Sola. Inihanda niya ang kanyang sarili. Hindi para sa isang paghingi ng tawad,
kundi para sa isang digmaan. Ang soledad na dating nagdadasal para sa pag-ibig ni Ramil ay wala na. Ang soledad na narito ngayon ay ang soledad na nagdadasal para sa hustisya at para sa pagbagsak ng bawat Villaverde na humamak sa kanyang pagkatao. Hindi na luha ang dumadaloy sa mga mata ni Sola, kundi ang talas ng isang isipang matagal na nabulag ng pag-ibig pero ngayon ay nagising na. Sa loob ng isang maliit at lumang silid sa likod ng simbahan, hinarap niya ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakita, si Ginoong Ramos, ang dating accountant ng kanyang ina. "Sola, akala ko ay nakalimutan mo na ako," sabi ng matanda habang inaayos ang kanyang salamin. "Narinig ko ang nangyari, ikinalulungkot ko." "Huwag kayong malungkot, Ginoong Ramo," sagot ni Sola. Ang boses ay parang telang seda, malamig at diretso. "Narito ako dahil kailangan ko ang tulong ninyo. Noong namatay si Ina, kayo ang nakakaalam kung gaano kalaki ang ninakaw ng mga Villaverde. Ngayon, gusto ko silang bayaran, kasama ang interes." Inilabas ni Sola ang mga kopya ng transaksyon na nakuha niya mula sa laptop ni Ramil at ang code na VR-202-4-X habang sinusuri ni Ginoong Ramos ang mga numero. Isang madilim na katotohanan ang lumabas. Ang perang isinalba mo para sa kumpanya, Sola, hindi iyon napunta sa maintenance ng mga barko. Bulong ni Ginoong Ramos. Inilipat ito ni Ramil sa isang ghost company na nakapangalan kay Isabela Montes. At heto pa ang mas matindi. Ang asawa mo ay baon sa utang sa mga foreign investors. Ginagamit nila ang ari-arian ng iyong ina bilang kolateral ng walang pahintulot mo. Huminga ng malalim si Sola. Ramdam niya ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng determinasyon. "Gusto ko ring malaman ang tungkol kay Isabela. May naririnig akong kakaiba sa kanyang pagbubuntis." Doon ginamit ni Sola ang kanyang huling baraha. Gamit ang impormasyon mula sa tracker na inilagay niya sa envelope ni Lucia. Natunto niya ang klinika kung saan madalas pumunta si Isabela. Hindi ito isang maternity clinic, kundi isang espesyalistang nag-aayos ng mga cosmetic procedures at hormonal treatments. "G. Ramos, paki-verify ang medical record na ito," utos ni Sola. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang accountant na may dalang dokumento. "Sola, tama ang hinala mo. Si Isabela Montes ay hindi buntis. Ayon sa record, nagkaroon siya ng operasyon 5 taon na ang nakalilipas na nagresulta sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Ang pagbubuntis na ipinagmamalaki niya kay Doña Caridad ay isang malaking scam." Isang malamig na tawa ang kumawali sa mga labi ni Sola. Napakasaklap. Ang pamilyang Villaverde na laging nagmamalaki ng dangal at tradisyon ay nagpapauto sa isang babaeng ang tanging puhunan ay kasinungalingan. At si Ramil, ang lalaking ipinagpalit siya dahil sa isang tagapagmana, ay niyayakap ang isang hangin. "Magsaya ka muna sa tiyan mong puno ng unan, Isabela," bulong ni Sola. "Dahil sa oras na ibuhos ko ang katotohanan, hindi lang ang mansyon ang mawawala sa iyo, kundi pati ang lalaking akala mo ay nakuha mo na." Kinabukasan, imbes na magtago, nagbihis si Sola. Hindi siya nagsuot ng mamahaling alahas. Isang simpleng itim na damit lang. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Bumalik siya sa mansyon ng mga Villaverde. Nagulat ang gwardiya, ngunit bago pa ito makapagsalita, itinaas ni Sola ang susi na ibinigay ni Don Esteban. "Huwag mo akong harangan kung ayaw mong mawalan ng trabaho bago lumubog ang araw." Dire-diretso si Sola sa loob. Sinalubong siya ni Doña Caridad sa gitna ng hagdan. Kasunod si Isabela na humahawak-hawak pa sa kanyang tiyan. "Anong ginagawa mo rito, Soledad? Hindi ba't pinalayas ka na namin?" Sigaw ng matanda. Hindi huminto si Sola. Tiningnan niya si Isabela mula ulo hanggang paa
Isang tingin na tila ba hinihiwa ang bawat kasinungalingan nito. Narito ako para kunin ang mga huling gamit ko at para bigyan kayo ng babala, sabi ni Sola. Lumapit siya kay Isabela at bumulong, sapat lang para manginig ang balikat ng babae. Kumusta ang baby, Isabela? Siguraduhin mong hindi yan mahuhulog bago ang stockholders meeting sa susunod na linggo. Sayang naman ang pinaghirapan mong pag-arte. Namutla si Isabela. Ang kanyang kamay na nasa tiyan ay biglang nanigas. Anong pinagsasabi mo? Utal na tanong ni Isabela. Ngumiti si Sola, isang ngiting punong-puno ng kaisipan. Magkita-kita tayo sa meeting, ma. Ramil, Isabela. Doon niyo malalaman kung sino sa atin ang tunay na may utang na loob sa isa't isa. Lumakad si Sola patungo sa opisina ni Ramil, bitbit ang susi ng vault. Alam niyang nakatingin sila sa kanyang likuran, natatakot at nagtataka. Pero hindi na siya ang Sola na lilingon para magmakaawa. Ang bawat hakbang niya sa mansyon ay tila tunog ng isang orasan. Tik-tok, tik-tok. Papalapit na ang oras ng paniningil. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ni Sola na walang kahit isang bilaberde ang makakaligtas sa bagyong kanyang dinala. Pumasok si Sola sa opisina ni Ramil na tila ba hindi siya tagalabas. Ang bawat sulok ng silid na ito ay kabisado niya, ang amoy ng mamahaling tabako ni Ramil, ang mga librong hindi naman binabasa at ang malaking painting ng pamilya Villaverde na nakasabit sa likod ng mesa. Sa painting, makikita ang isang perpektong pamilya. Si Esteban, Caridad at si Ramil, isang perpektong kasinungalingan. Anong sa palagay mo ang ginagawa mo, Soledad? Hindi na lumingon si Sola. Alam niya ang boses na iyon. Si Doña Caridad, nakatayo sa pinto. Ang kanyang mga braso ay nakakross at ang kanyang mukha ay puno ng puot. Kinukuha ko lang ang sa akin, ma, kalmadong sagot ni Sola habang lumalapit sa painting. Wala kang pag-aari sa silid na ito at lalong wala kang karapatang tawagin akong ma, sigaw ng matanda. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Sola. Masyado ka ng matapang. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa iyo noong mamatay ang nanay mong walang kwenta? Kami ang nagpalaki sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng dangal. Iyan ba ang isasagot mo sa utang na loob mo sa amin? Dahan-dahang tinanggal ni Sola ang kamay ng matanda. Tinitigan niya ito sa mga mata, isang titig na hindi kailanman nakita ni Caridad sa loob ng 10 taon. Utang na loob, bulong ni Sola. Ilang beses ko bang kailangang bayaran ang utang na loob na iyan, ma? Binigay ko ang 10 taon ng buhay ko para pagsilbihan kayo. Binigay ko ang lahat ng pera ko para isalba ang kumpanyang ito. At ang pinakamasakit, pinanood ko kayong nakawin ang huling alaala ng ina ko habang nakangiti kayo sa harap ko. Wala kaming ninanakaw, depensa ni Caridad. Ngunit may kislap ng takot sa kanyang mga mata. Talaga po, itinaas ni Sola ang susi na ibinigay ni Esteban. Kung wala kayong itinago, bakit binigay sa akin ni Don Esteban ang susing ito? Bakit niya sinabing dito ko mahahanap ang katotohanan? Namutla si Caridad. Ang matandang iyon, traidor. Hindi na pinansin ni Sola ang mga mura ng matanda. Inusog niya ang painting at tumambad ang isang maliit na vault. Gamit ang susi, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na ledger, ang orihinal na talaan ng Santos Maritime Services. Nang buksan ni Sola ang unang pahina, nakita niya ang pirma ng kanyang ina. Pero sa ibaba nito, may mga nakasulat na hindi dapat nandoon. Mga petsa ng paglilipat ng pondo na ginawa noong mga araw na nasa ospital ang kanyang ina. Hindi na makapagsalita at hindi na makahawak ng panulat. Ang mga pirma ay halatang pinuwersa. Ito ba ang sinasabi ninyong dangal? Tanong ni Sola habang iwinawagayway ang ledger. Ang pagnanakaw sa isang babaeng naghihingalo, ang paggamit ng pera ng aming pamilya
para itayo ang inyong marangyang buhay habang pinapamukha ninyo sa akin na wala akong silbi? Biglang tumawa si Caridad, isang tawang puno ng kawalang hiyaan. At anong gagawin mo rito, Sola? Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao sa iyo? Isang pirasong papel laban sa kapangyarihan ng mga Villaverde, isang kaladkarin laban sa isang reyna. Lumapit si Sola, sapat lang para maramdaman ni Caridad ang kanyang init. Hindi lang ito isang pirasong papel, ma. Ito ang ebidensya na magpapadala sa inyo at sa anak ninyo sa kulungan. At tungkol sa utang na loob, simula sa araw na ito, bayad na ako. At kayo naman ang maniningil ko. Bago lumabas ng silid, may mabilis na idinikit si Sola sa ilalim ng mesa ni Ramil, isang maliit na device, ang listening bug na inihanda niya. Ano iyan? Tanong ni Caridad. Wala. Isang paalala lang na kahit nasaan kayo, nakikinig ako, sagot ni Sola. Lumabas si Sola ng mansyon, bitbit ang ledger. Pagdating sa gate, sinalubong siya ni Isabela na mukhang balisang-balisa. Sola, mag-usap tayo, sigaw ni Isabela. Hindi siya tiningnan ni Sola. Mag-ingat ka sa pagtulog mo, Isabela. Baka sa susunod na magising ka, wala na ang unan sa tiyan mo at pati ang lalaking akala mo ay sayo na. Sumakay si Sola sa sasakyan ng accountant. Habang umaalis, binuksan niya ang app sa kanyang phone. Mula sa bag na itinanim niya, narinig niya ang boses ni Ramil na kararating lang galit na galit. Mama, bakit mo hinayaang makuha niya ang ledger kapag nabasa ng mga stockholders ang totoong audit? Tapos na tayo. At si Isabela, may nagsabi sa akin na nakita siya sa isang cosmetic clinic, hindi sa OBGYN. Ano bang nangyayari sa bahay na ito? Napangiti si Sola habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga anino sa mansyon ay nagsisimula ng mag-away-away. Ang kanyang plano ay unti-unti nang nagbubunga. Hindi lang pera ang utang niyo sa akin, bulong ni Sola. Utang niyo sa akin ang 10 taon ng buhay ko. At sisiguraduhin kong babayaran niyo iyon hanggang sa huling patak ng inyong luha sa kalsada ng San Ildefonso. Walang mas mabilis pa sa balita kaysa sa dila ni Aling Pasing. Hawak ang kanyang cellphone, nakatayo siya sa tapat ng kanyang tindahan, abalang-abala sa pag-livestream tungkol sa latest chika sa mansyon. Mga kamarites, narinig niyo ba? May nakakita kay Soledad na pumasok sa mansyon kahapon. At balita ko, nagwala raw si Doña Caridad. Ano kaya ang kinuha ng ating dating legal wife? Magnanakaw nga ba talaga siya? Habang dumarami ang viewers ni Aling Pasing, isang anino ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita kung sino ito. Si Soledad, nautal na sabi ni Aling Pasing. Ngunit hindi niya ibinababa ang kanyang cellphone. Live tayo, Sola. May gusto ka bang sabihin sa mga tao? Tumingin si Sola ng diretso sa kamera. Walang bakas ng galit, tanging isang malungkot at tapat na mukha. Lumapit siya kay Aling Pasing at hinawakan ang kamay nito. Aling Pasing, alam kong ginagawa niyo lang ang trabaho niyo sa pagbabalita. Pero gusto ko sanang itanong, naniniwala ba kayo na ang isang anak na nagmahal sa kanyang ina ay kayang magnakaw sa mga taong kumupkop sa kanya? Natahimik ang livestream. Ang mga comments sa screen na dati ay puro pang ookray ay biglang bumagal. Kayo ang saksi nung mamatay ang ina ko, di ba? Patuloy ni Sola. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ng libu-libong nanonood. Nakita niyo kung paano kami naghirap. At ngayon, heto ako, pinalayas, pinahiya, at binansagang magnanakaw dahil lang nalaman ko ang katotohanan tungkol sa kumpanya ni ina. Anong katotohanan, Sola? Tanong ni Aling Pasing. Na tila ba nakalimutan ng kailangan niyang maging neutral. Inilabas ni Sola ang isang dokumento, hindi ang orihinal na ledger kundi ang kopya ng mga bank transfers ni Ramil patungo sa ghost account ni Isabela. Ipinakita niya ito sa kamera. Ito po ang dahilan kung bakit nila ako gustong patahimikin.
Habang sinasabi nilang wala ng pera ang Villaverde Lines, milyon-milyon ang inililipat nila sa account ng babaeng ipinalit sa akin. Hindi po ako ang magnanakaw, ako po ang ninakawan. Sa loob ng ilang minuto, nag-viral ang livestream. Ang buong San Ildefonso ay nagising sa katotohanang ang kagalang-galang na pamilya Villaverde ay may itinatagong baho. Ang mga dating sumusuporta kay Doña Caridad ay nagsimulang mag-alinlangan. Habang naglalakad si Sola palayo, naramdaman niya ang kanyang phone na nag-vibrate. Mula sa listening bag sa mansyon, narinig niya ang basag na boses ni Isabela. "Ramil, nakita mo ba ang live ni Aling Pasing? Kumalat na sa internet ang mga bank statements. Sinisira tayo ni Sola. Gawin mo ang lahat. Patahimikin mo ang babaeng iyan." "Paano ko papatahimikin ang buong bayan, Isabela?" Sigaw ni Ramil. "Dapat ay kinuha mo ang ledger nung nandun pa siya. Ngayon, pati ang mga stockholders tinatawagan na ako. Nagtatanong sila kung bakit may account ka sa Zurich." Narinig din ni Sola ang kalansing ng nababasag na baso. Si Doña Caridad, siguradong nagwawala na sa galit dahil sa hiya o kahihiyang idinulot nito sa kanilang pangalan. Tumigil si Sola sa tapat ng dagat. Ang simoy ng hangin ay tila nagbibigay sa kaniya ng bagong lakas. Sa kaniyang tabi, huminto ang isang itim na sasakyan. Bumaba roon si Ginoong Ramos at isang lalaking naka-Amerikana. "Sola, heto si Attorney Mendoza," pakilala ni Ginoong Ramos. "Siya ang hahawak ng kaso mo para sa stockholders meeting bukas. Handa na ang lahat ng minority owners." Galit na galit sila sa ginawa ni na Ramil. Hinihintay na lang nila ang signal mo. Tumingin si Sola sa abogado. "Attorney, gusto kong siguraduhin na sa meeting bukas wala silang matatakasan. Gusto ko silang makitang bumagsak sa harap ng mga taong niloko nila." "Huwag kang mag-alala, Sola," sagot ng abogado. "Sa dami ng ebidensyang hawak mo, pati ang pagbubuntis ni Isabela ay magiging mitsa ng kanilang pagsabog." Bago matapos ang gabi, nakatanggap si Sola ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Sola, mag-usap tayo. Alam ko ang sekreto ni Don Esteban na hindi mo pa alam. Magkita tayo sa lumang pier mamayang hating gabi." Lucia, nanliit ang mga mata ni Sola. Si Lucia? Ang pinsang nagkanulo sa kaniya? Patibong ba ito o isang huling pagkakataon para itama ang lahat? "Lucia," bulong ni Sola, "kung akala mo ay mapapaikot mo pa ako sa pangalawang pagkakataon, nagkakamali ka." Tinawagan ni Sola ang mga tauhan ng kanyang accountant. "Bantayan niyo ang bawat kilos ni Lucia. Papunta ako sa pier pero siguraduhin ninyong nakapalibot kayo. Oras na para ubusin ang mga aninong nakapaligid sa akin." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tahimik na dagat ay tila naghahanda para sa isang malaking alon. Isang gabi na lang. At ang lahat ng pagdurusa ni Sola ay magkakaroon na ng tuldok. Madilim at tahimik ang lumang pier ng San Ildefonso. Tanging ang hampas ng mga alon sa kinakalawang na poste ng pantalan at ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Hawak ni Sola ang kanyang maliit na flashlight habang maingat na naglalakad sa madulas na semento. "Sola!" Mula sa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong, lumabas si Lucia. Magulo ang kanyang buhok, basa ang laylayan ang kanyang palda at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Muntik na akong hindi makarating," hingal sabi ni Lucia. "Binabantayan ako ng mga tauhan ni Doña Caridad. Sola, patawarin mo ako. Alam kong nagkanulo ako sa iyo, pero ginawa ko lang iyon dahil binalaan nila akong papatayin ang pamilya ko kung hindi ako susunod." Tinitigan ni Sola ang pinsan. Sa loob-loob niya gusto niyang magalit, pero nakita niya ang sugat sa braso ni Lucia, isang bakas ng pagkakaladkad. "Anong gusto mong sabihin, Lucia? Bakit kailangan dito pa tayo magkita?" "Tungkol kay Don Esteban," bulong ni Lucia.
Akala mo ay kakampi mo siya dahil binigay niya ang susi ng vault? Sola, bitag iyon. Ang vault na binuksan mo, may hidden camera yon. Gusto nilang palabasin na nagnanakaw ka ng mga classified documents para maipakulong ka bago ang stockholders meeting bukas. Nanlamig ang batok ni Sola. Kaya pala ganoon kadaling ibinigay ni Esteban ang susi. Pero hindi lang iyon, patuloy ni Lucia habang nanginginig ang boses. Narinig ko silang nag-aaway ni Doña Caridad kanina. Sola, ang nanay mo, hindi siya namatay dahil lang sa sakit. Pinatigil ni Don Esteban ang pagpapadala ng gamot mula sa Maynila noong mga panahong nag-aagaw buhay siya. Pinanood nila si Tita Elena na mawala ng hininga para masiguradong walang pipigil sa kanila sa pagpirma ng mga pekeng dokumento. Hawak ni Esteban ang huling reseta na hinarang niya. Napahawak si Sola sa poste ng pier. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Pinatay nila si Ina, hindi sa pamamagitan ng baril o patalim, kundi sa pamamagitan ng malamig at kalkuladong pagpapabaya. Nasaan ang reseta, Lucia? Mariing tanong ni Sola. Nasa bag ko. Ninakaw ko sa safe ni Don Esteban habang nagkakagulo sila dahil sa livestream mo. Inabot ni Lucia ang isang lukot na papel. Kinuha ito ni Sola. Doon nakita niya ang sulat ng doktor at ang tatak ng courier na intercept ang gamot sa utos ni Esteban Villaverde. Salamat, Lucia, sabi ni Sola. Ngayon, umalis ka na, pumunta ka sa kumbento. Hahanapin ka ng mga tao ko roon para protektahan ka. Nang makaalis si Lucia, tumayo si Sola sa dulo ng pier. Tumingala siya sa langit. Ina, katarungan. Hindi lang pera, kundi katarungan para sa buhay mo. Kinaumagahan. Ang boardroom ng Villaverde Lines ay puno ng tensyon. Nakaupo si Ramil sa kabisera, katabi si Isabela na pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na make-up. Si Doña Caridad ay nakasuot ng kaniyang pinakamahal na terno, tila ba ipinapakita na siya pa rin ang reyna. Magsimula na tayo ni utos ni Doña Caridad sa sekretary. Wala na tayong hinihintay. Sandali lang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sola kasama si Attorney Mendoza at si Ginoong Ramos. Sa likod nila ay ang pangkat ng mga minority stockholders, mga taong matagal nang binaliwala ng pamilya Villaverde. Wala kang karapatang pumasok dito, Soledad, sigaw ni Ramil habang tumatayo. Isa kang magnanakaw. May video evidence kami na binubuksan mo ang vault ko. Iyan ba ang tinutukoy mo, Ramil? Itinuro ni Sola ang screen sa pader. Imbes na ang video ni Sola sa vault, ang lumabas sa screen ay ang audio-visual presentation na inihanda ni Sola. Doon ay nakapaskil ang mga pekeng audit reports, ang ghost accounts ni Isabela at ang pinakamatindi, ang video ng isang medical expert na nagpapaliwanag na si Isabela Montes ay hindi maaaring magbuntis. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Isabela habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Hubarin mo na ang unan sa tiyan mo, Isabela, malamig na sabi ni Sola. Huwag mo nang ituloy ang dula-dulaan mo, alam na ng lahat ang totoo. Napalingon si Ramil kay Isabela. Isabela, totoo ba ito? Ramil, nakikinig ka ba sa babaeng iyan? Mahal kita, sigaw ni Isabela. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso. Hindi huminto si Sola. Lumapit siya kay Don Esteban na tahimik na nakaupo sa sulok. At kayo, Don Esteban, akala ninyo ay magagamit ninyo ako para patalsikin ang asawa ninyo? Inilabas ni Sola ang lukot na reseta mula sa kanyang bag. Ito ang katibayan na pinatay ninyo, ang ina ko. Pinigilan ninyo ang gamot niya para makuha ang kumpanya. Ngayong araw na ito, hindi lang kayo mawawalan ng posisyon, mawawalan kayo ng kalayaan. Nanahimik ang buong boardroom. Ang mga minority stockholders ay nagsimulang mag-react ng may galit.
Magsalita ka, Esteban, sigaw ng isang stockholder. Totoo ba ang lahat ng ito? Napatungo si Esteban, hindi siya makapagsalita. Si Doña Caridad naman ay tila naging estatwa sa kanyang kinaupuan. Attorney Mendoza, ipakita ang mga dokumento ng Santos Maritime, utos ni Sola. Ayon sa mga orihinal na titulo at sa ledger na nakuha namin, paliwanag ng abogado. Si Ginang Soledad Villaverde Santos ang may-ari ng 60% ng kumpanyang ito. At dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa ng kasalukuyang management, ang board ay may karapatang bawiin ang lahat ng autoridad mula kina Ramil at Esteban Villaverde. Tumayo si Sola sa harap ng mesa. Tiningnan niya ang kaniyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pumatay sa kanyang pagkatao. Ramil, tapos na ang oras ninyo, sabi ni Sola. Ito ang oras ng paghuhukom at ang tanging hatol sa inyo ay ang mawala ang lahat ng bagay na ninakaw ninyo mula sa akin. Lumingon si Sola sa sekretary. Tawagin ang mga pulis. May mga kasong kailangang sagutin ang mga taong ito. Sa sandaling iyon, ang mansyon ng mga Villaverde na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsimulang gumuho. At sa gitna ng mga guho, nakatayo si Sola, matatag, marangal, at sa wakas, malaya. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay biglang bumasag nang bumukas ang malaking pinto at pumasok ang 4 na pulis kasama ang mga kinatawan mula sa NB. Ang bawat yabag ng kanilang sapatos sa carpet ay tila hatol ng kamatayan para sa mga nakaupo sa loob. Esteban Villaverde, Ramil Villaverde at Isabela Montes, panimula ng hepe ng mga pulis. Inaaresto namin kayo sa mga kasong falsification of public documents, large-scale estafa, at ang seryosong alegasyon ng reckless imprudence resulting in homicide, kaugnay ng pagkamatay ni Elena Santos. Homicide? Sigaw ni Ramil. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Wala akong kinalaman dyan. Si Papa ang may hawak ng lahat noon. Tumingin si Sola sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya dahil sa kanyang tindig, ay mukha na ngayong basang sisiw na nanginginig. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Isabela na tumayo at dahan-dahang lumabas ng pinto. Bitbit pa rin ang kaniyang peking tiyan. Saan ka pupunta, Isabela? Malamig na tanong ni Sola. Sa pagmamadali ni Isabela, sumabit ang laylayan ng kanyang gown sa kanto ng silya. Nadulas siya at bumagsak sa sahig. Isang malakas na tad ang narinig at kasabay nito, ang una na nakatali sa kaniyang tiyan ay kumalas at gumulong sa gitna ng silid. Napamura ang mga stockholders. Ang ilang kababaihan ay napahawak sa kanilang bibig. Ang dumi mo, Isabela, sabi ni Sola habang tinititigan ang unan sa sahig. Pati ang himala ng buhay, ginawa mong kasangkapan sa iyong kasakiman. Ramil, tulungan mo ako, iyak ni Isabela. Ngunit si Ramil ay abala sa pagmakaawa sa mga pulis. Sola, pag-usapan natin ito, hiyaw ni Ramil habang pinipusasan. Asawa mo ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa Villaverde Lines. Lumapit si Sola kay Ramil. Tinitigan niya ito ng malapitan. Ang huling pagkakataon na titingnan niya ito bilang asawa. Hindi para sa atin, Ramil, bulong ni Sola. Para sa sarili mo, para sa luho niyo ng kabit mo. At ang pinakamasakit, pinanood mo akong magmakaawa para sa gamot ni Ina noon. Habang alam mong ang pera namin ay nasa bulsa niyo na, hindi kita mapapatawad. Habang kinakaladkad palabas ang mag-ama, naiiwan si Doña Caridad sa kanyang upuan. Hindi siya pinusasan dahil wala siyang direktang pirma sa mga dokumento ng gamot. Ngunit ang kaniyang mukha ay parang abo. Wala ng buhay. Ang kanyang dangal at hiya na kanyang iniingatan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong bayan. Soledad, tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Hahayaan mo ba kaming mabulok sa kahihiyan?
Kami ang pamilya mo. Kayo ang pamilyang pumatay sa aking ina, Doña Caridad, sagot ni Sola habang inaayos ang kanyang buhok. Wala na kayong pamilya. Wala na rin kayong mansyon. Dahil sa ilalim ng bagong management, ang mansyong tinitirahan nyo ay ibebenta para bayaran ang mga utang ng anak nyo sa mga stockholders. Tumayo si Sola at naglakad patungo sa kabisera ng mesa. Ang upuan na dati ay bawal niyang lapitan. Dahan-dahan siyang naupo rito. Ang mga stockholders na dati ay hindi siya binabati ay isa-isang tumayo at yumuko bilang tanda ng paggalang. Magsimula na tayo sa paglilinis ng kumpanya, utos ni Sola kay Attorney Mendoza. Gusto kong makita ang lahat ng records mula 1,000 naraan 75. Wala tayong ititira na kahit anong bahid ng mga Villa Verde. Paglabas ni Sola ng boardroom, pagkalipas ng ilang oras, sinalubong siya ng maraming reporters. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw, ngunit hindi na siya kumukurap sa takot. Ginang Villa Verde, anong masasabi niyo sa pagkakaaresto sa asawa niyo? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Sola sa kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na may kasamang talim. Una sa lahat, huwag niyo na akong tawaging Ginang Villa Verde. Ako si Soledad Santos, deklara niya. At tungkol sa mga taong inaresto, ang hustisya ay hindi kailanman natutulog. Maaaring mabagal ang pagdating nito, pero kapag dumating na, sisiguraduhin itong walang matitirang kasinungalingan. Mula sa malayo, nakita ni Sola ang isang pamilyar na mukha. Si Lucia kasama ang mga tauhan ni Ginoong Ramos. Ngumiti si Sola sa kanya. Alam ni Sola na marami pa siyang kailangang ayusin, kabilang ang pagpatawad sa mga taong naging biktima rin ng takot. Ngunit sa gabing iyon, habang pauwi siya sa pansamantalang tinutuluyan sa kumbento, huminto siya sa harap ng dagat. Tapos na, bulong ni Sola. Bumalik na sa atin ang lahat. Ngayon, maaari ka na talagang mamahinga ng payapa. Ang dagat na dati ay tila nagbabanta sa kanya ay kalmado na ngayon. Ang bagyo ay lumipas na. At ang iniwan nito ay isang solidad na hindi na kailanman muling yuyuko sa kahit kanino. Ang amoy ng luma at mamasa-masang semento ng kulungan ay malayo sa bango ng mansyong kinalakihan ni Ramil. Nakaupo si Sola sa likod ng makapal na salamin sa visitation room. Hinihintay ang lalaking minahal niya ng higit sa 10 taon. Nang lumabas si Ramil, halos hindi siya makilala ni Sola. Gusot ang kaniyang suot na kulay kahel na uniforme, malalim ang kanyang mga mata, at tila naging banyaga sa kanya ang sariling anino. Sola, dumating ka! Bungad ni Ramil. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-asa na hindi na dapat naroon. Alam kong hindi mo ako matitis. Alam kong mahal mo pa rin ako. Sola, tulungan mo ako. Si Papa, hindi niya kinakaya rito. Si Isabela, iniwan na ako, itinuro niya ako sa lahat ng kaso. Sola, pamilya tayo, di ba? Tumingin si Sola kay Ramil. Naghahanap siya ng galit sa kanyang puso. Ngunit tanging awa na lang ang natagpuan niya. Awa para sa isang lalaking hanggang sa huli ay hindi pa rin marunong tumayo sa sariling mga paa. Nandito ako hindi para tulungan ka, Ramil, mahinahong sabi ni Sola. Nandito ako para ibigay ito. Inilapag ni Sola sa tapat ng salamin ang isang puting envelope. Sa loob nito ay ang pirmadong dokumento para sa annulment of marriage. Ayoko nang maging Villa Verde, Ramil. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa pangalang pumatay sa katahimikan ng ina ko, patuloy ni Sola. Nanginig ang mga kamay ni Ramil habang tinititigan ng papel. Sola, wag naman, paano na ako? Kapag nawala ka, wala na akong kahit ano. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako ni Isabela, nabulag ako ng ambisyon ni Mama. Huwag mong isisi sa kanila ang mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Putol ni Sola sa kanyang mga palusot. Pinanood mo akong tratuhin na parang katulong sa bahay niyo.
Hinayaan mo silang tapakan ng pagkatao ko. At ang pinakamasakit, Ramil, alam mo ang totoo tungkol sa gamot ni Ina. Pero nanatili kang tahimik dahil mas mahalaga sa iyo ang mana mo kaysa sa buhay ng biyenan mo. Sola, nagkamali ako, sigaw ni Ramil habang tumatama ang kanyang kamao sa salamin. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako sa pier. Magiging kargador ako basta bumalik ka lang. Dahan-dahang tumayo si Sola. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramil, ang huling titik ng isang babaeng tapos na sa kanyang pagluluksa. Hindi ka tahanan, Ramil, sabi ni Sola. Ang kanyang boses ay kasing tibay ng bakal. Akala ko noon, ikaw ang aking pahinga. Pero isa ka lang palang aral na hinding-hindi ko malilimutan. Isang bayhok na nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at hindi pumapatay ng dangal. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing na anibersaryo, ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa mga Villa Verde. Inilapag niya ito sa ibabaw ng envelope. Malaya na ako, Ramil, at ikaw ay mananatiling bilanggo hindi lang ng rehas na ito, kundi ng sarili mong konsensya. Tinalikuran ni Sola si Ramil nang hindi na muling lumingon. Naririnig niya ang pagsigaw ng kanyang pangalan, ang pagmamakaawa at ang huling hikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat. Dahil sa kaniyang sariling kasakiman, paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ni Lucia. May dala itong isang baso ng paborito niyang kape. Tapos na ba, Sola? Tanong ni Lucia. Oo, Lucia. Tapos na ang huling kabanata, sagot ni Sola habang humihinga ng malalim na hangin, hanging hindi na amoy Villa Verde. Naglakad silang dalawa patungo sa nakaparadang sasakyan. Mula sa malayo, tanaw ni Sola ang malaking gusali ng kumpanya na may bago ng pangalan sa itaas, Santos Maritime Foundation. Wala na ang mga Villa Verde, wala na ang takot. Ang tanging natira ay ang babaeng muling nabuo mula sa sarili niyang mga abo. Saan tayo pupunta ngayon, Sola? Tanong ni Lucia habang pinaaandar ang sasakyan. Ngumiti si Sola, isang ngiting tunay na abot sa kanyang mga mata. Pupunta tayo sa sementeryo. Gusto kong ialay kay Ina ang balitang ito at pagkatapos ay magsisimula na tayong mamuhay para sa sarili natin. Ang opisina sa itaas na palapag ng Santos Maritime Foundation ay hindi na amoy luma at mabigat. Binuksan ni Sola ang lahat ng bintana, hinahayaan ang sariwang hangin mula sa dagat na pumasok at burahin ang huling bakas ng mga Villa Verde sa silid na iyon. Ang malaking painting ng pamilya Villa Verde sa likod ng mesa ay wala na. Pinalitan ito ng isang magandang litrato ng kanyang ina na si Elena nakangiti habang nakatanaw sa kanyang unang barko. Ma'am Sola, narito na po ang listahan ng mga bagong scholar para sa Seafarers Program, sabi ni Lucia habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Tumango si Sola. Si Lucia ay nanatili sa kumpanya, ngunit hindi bilang isang opisyal. Pinili niyang magsimula sa pinakamababang posisyon bilang clerk para patunayan ang kanyang katapatan at para bayaran ang kanyang mga pagkakamali noon. Salamat, Lucia. Siguraduhin mong ang mga mapipili ay iyong mga anak ng mga manggagawang matagal ng pinagsamantalahan ng dating management, bilin ni Sola. Sa labas ng kumpanya, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Villa Verde ay unti-unti nang lumalamig. Ngunit ang karma ay patuloy na naniningil. Si Isabela ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa estafa at identity theft. Si Don Esteban ay pumanaw sa loob ng piitan dahil sa sakit sa puso, isang malungkot na wakas para sa isang lalaking inuna ang yaman kaysa sa kanyang kaluluwa. At si Doña Caridad, ang dating reyna ng San Ildefonso,
ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahang bahay sa labas ng bayan. Wala na siyang mga alahas, wala na ang mga katulong na yumuyuko sa kanya. Araw-araw siyang nakikita ng mga tao na naglalakad patungo sa munisipyo. Pilit na humihingi ng tulong para sa kanyang anak na si Ramil. Ngunit walang gustong makinig sa kanya. Ang kaniyang dangal ay naging isang malaking biro sa mata ng publiko. Hinarap ni Sola ang kaniyang unang board meeting bilang Pangulo ng Santos Maritime. Pagpasok niya sa boardroom, tumayo ang lahat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na respeto. Mga kasama, panimula ni Sola, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang kumpanyang ito ay hindi natatawaging Villa Verde Lines. Mula sa araw na ito, tayo ay Santos Maritime. Ang ating pundasyon ay hindi nakasakiman, kundi serbisyo at katapatan. Bawat sentimong kinuha sa inyo ay ibabalik namin sa pamamagitan ng maayos na benepisyo at pagkilala sa inyong paggawa. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sola ang tunay na tagumpay. Hindi ito tagumpay na nakabase sa paghihiganti, kundi tagumpay na nakabase sa pagtatama ng mali. Pagkatapos ng meeting, nagtungo si Sola sa pampang ng dagat. Kasama niya si Padre Jose, ang tanging taong naniwala sa kanya noong wala na siyang matuluyan. "Masaya ako para sa iyo, Soledad," sabi ng pari habang nakatingin sa malalaking barkong may tatak na S na naglalayag na sa laot. "Nahanap mo na ang katarungang ipinagdarasal mo." "Salamat, Padre, pero higit sa katarungan, nahanap ko ang sarili ko," sagot ni Sola. "Noon akala ko ay kailangan ko ng asawa o ng pamilya Villaverde para magkaroon ng halaga. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay wala sa apelyidong dala niya, kundi sa lakas ng kaniyang paninindigan." Lumubog ang araw sa San Ildefonso. Nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakatayo si Sola sa harap ng pundod ng kanyang ina. Malinis ang paligid, puno ng mga sariwang puting bulaklak. "Ina, malaya na tayo," bulong ni Sola habang hinaplos ang lapida. "Ang bawat patak ng luha mo noon, bawat sakit na naramdaman mo, pinunasan ko na. Ang kumpanyang pinangarap mo ay mas malaki na ngayon kaysa sa inaasahan mo." Inilabas ni Sola ang kanyang annulment papers, ang huling papel na nag-uugnay sa kanya kay Ramil, sa harap ng puntod ng kanyang ina. Hindi niya ito sinunog ng may galit. Sa halip, itinupi niya ito ng maayos at inilagay sa kanyang bag. Ito ay paalala na siya ay nakaligtas. Siya ay isang survivor. Habang naglalakad siya palayo sa sementeryo, nakita niya ang isang batang babae na naglalaro sa dalampasigan. Huminto ang bata at tumingin sa kanya. "Maganda po ba ang dagat, ma'am?" tanong ng bata. Ngumiti si Sola, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. "Oo, anak, ang dagat ay parang buhay. Maaring may malalakas na alon at bagyong darating, pero basta't marunong kang humawak sa timon at hindi ka susuko, makakarating ka rin sa pampang na para sa'yo." Sumakay si Sola sa kanyang sasakyan. Sa kanyang pag-alis, tanaw niya sa rearview mirror ang kanyang sariling reflection. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang ningning ng isang babaeng muling nabuo. Si Soledad Santos, ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil at lumabas na kasing ningning ng ginto. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang kasal o sa isang lalaki. Nagtapos ito sa kanyang sariling kalayaan. At iyon para kay Sola ang pinakamagandang wakas sa lahat.